Nababahala ngayon ang mga residente ng Purok 2 ng Barangay Luz Banson sa bayan ng Hasaan, Misamis Oriental sa paglitaw ng pambihirang nilalang mula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, ang oarfish. Ang naturang isda, umabot ng 12 feet ang haba at nasa 10 pulgada ang lapad ng katawan na nakita ng mga residente na dinala ng hampas ng mga alon sa dalampasigan. Dahil sa paglitaw ng nasabing isda, nabahala ang mga residente kung ano ang mensaheng hatid nito dahil na rin sa paniniwala na magdadala ito ng sakuna gaya ng lindol at iba pa. Ang mga paniniwalang ito ay hindi pinatotohanan ng siyensya sapagkat walang pag-aaral ng mga eksperto na nag-uugnay sa oarfish sa pagdating ng anumang dilubyo. Naging kakaiba umano sa mga tao ang ganitong uri ng isda sapagkat bihira pa sa bihira ito nakikita at kalimitan kung may engkwentro man sa tao. Ito ay dahil inanod na sila sa dalampasigan gaya ng nangyari sa Barangay Luz Banson sa bayan ng Hasaan. Subalit alam niyo ba na kilala ang oarfish sa Japan sa tawag na Ryugo no Tsukai na ibig sabihin ay messenger from the sea god's palace o tagapaghatid ng balita. Sobrang dalang kung lumitaw ang oarfish sa mababaw na bahagi ng dagat sapagkat sila ay naninirahan sa lalim na 3,000 feet o nasa 914 meters. Ang nakitang oarfish ng mga residente sa nasabing lugar ay maliit pa dahil maaari pa itong umabot ng 11 meters at titimbang pa ito ng higit 270 kilogram at nabubuhay sila sa pagkain ng plankton. Kaya't payo ng ilang mga marine experts, huwag mabahala sa hatid na kalamidad ng oarfish, bagkus mabahala tayong mga tao kung bakit sila lumitaw. Hindi kaya nagambala na ang kanilang sanktuaryo? O di naman kaya apektado na ang kanilang natural habitat dahil sa walang patumanggang polusyon sa karagatan na dulot ng kawalang disiplina ng mga tao? Ang bahaging ito ay hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule para sa lalaking laging umaangat. Ito si Jofel Candado in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.